Narinig mo na ba ang kwento ng isang sundalong binigyan ng siyam na buhay ng isang pusa? Hindi ito alamat na basta-basta lang iniimbento. Sa baryong halos nakalimutan ng panahon, may isang gabi kung saan ang katahimikan ay naputol ng tunog ng isang dasal na hindi tao ang bumibigkas. Ang mga pader ng lumang bahay bakasyonan ay tila humihinga, at sa gitna ng dilim, may mga mata ng pusa na kumikislap na parang apoy ng kandila. Sa dilim na iyon nagsimula ang kwento ni Ernesto, isang dating sundalo na ngayoy halos hindi makilala ng mga tao sa kanilang lugar. Isang lalaki na ginupo ng kahirapan, iniwan ng pamilya, at inilibing ng kanyang nakaraan sa hiya. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang bigat ng mga alaala, mga bangkay ng kasamahan, sigaw ng mga kaaway, at amoy ng pulbura na parang nananatili sa kanyang balat. Tahimik siya, madalas nakaupo lang sa harap ng lumang radyo na hindi gumagana, tila hinihintay ang isang tunog na hindi nababalik. Pare, tigilan mo na ang kakaisip. Hindi lahat ng sugat kita sa balat, ang lagi namang paalala ng kanyang kaibigan na si Mario. Si Mario ay kabaliktaran niya, magaan ang loob, palatawa, at palaging sinusubukan patawanin si Ernesto kahit sa gitna ng dilim ng kanilang mga gabi. Sa kanilang samahan, parang may liwanag na sinusubukang tumagos sa itim na ulap na bumabalot sa buhay ng sundalo. Ngunit kahit ang tawa ni Mario ay hindi kayang itago ang mga kakaibang nangyayari sa paligid. Mula nang bumalik si Ernesto mula sa digmaan, may mga bagay na hindi na naging normal. Minsan, makikita siya ng mga bata sa baryo na nakatingin sa kawalan, para bang may kausap na wala namang nandoon. May mga gabi ring ginising siya ng tunog ng pagniyaw ng pusa, paulit-ulit, paikot-ikot, kahit wala namang hayop sa paligid. Sa isang pagkakataon, habang sila ni Mario ay nag-inuman sa harap ng lumang mesa, may isang pusa na pumasok na parang sanay na sanay sa bahay ni Ernesto. Kulay itim, makintab ang balahibo, at matalim ang mga mata. Hindi ito ordinaryong pusa, sapagkat nang titigan nito si Ernesto, bigla na lang siyang nanlamig. Hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw, para bang may nakapako sa kanyang kaluluwa. Pare, parang gusto kanyang kilalanin, biro ni Mario, pero ang kanyang tinig ay may bahid ng kaba. Ngumiti lang si Ernesto, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong takot at tanong. Sa tabi ng kanilang mesa, may nakapatong na lumang litrato. Ito ang tanging alaala na naiwan sa kanya mula sa kanyang ina. Larawan iyon ng isang babae na may hawak na kandila, nakangiti ngunit may lungkot sa mga mata. Lagi niyang tinititigan ang larawang iyon tuwing gabi, sapagkat doon lang siya nakakahanap ng kapayapaan. Ngunit sa mismong gabing iyon, habang nakatitig ang pusa sa kanya, bigla niyang napansin ang litrato. Ang kandilang hawak ng babae sa larawan, tila may aninong liwanag na kumikislap. Hindi niya sinabi kay Mario. Sa halip, tumingin lang siya ng matagal sa litrato, habang kumakabog ang kanyang dibdib. Gaze moment. Wala siyang salitang mabitiwan, pero sa kanyang mga mata, mababasa ang tanong, bakit ngayon? Lumipas ang mga araw, at unti-unti nang dumadami ang kakaibang senyales. Sa tuwing malalapit siya sa panganib, laging may pusang sumusulpot, minsan nasa bubong, minsan nasa ilalim ng mesa, minsan nakatanaw mula sa poste. Sa tuwing naroon ang pusa, tila may humihila sa kanyang buhay pabalik, iniligtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Minsan nahulog siya sa bangin habang nangangahoy, ngunit para bang may hindi nakikitang kamay na sumalo sa kanya. Minsan muntik na siyang masagasaan ng truck. Ngunit sa huling saglit ay parang may lakas na humila sa kanya palayo. Ngunit sa bawat kaligtasang iyon, kapalit naman ang isang bangungot. Paulit-ulit niyang nakikita sa panaginip ang isang matandang babae, nakaupo sa gitna ng sementeryo, nakapaligid ang siyam na pusang itim. Ang matanda ay nakangiti sa kanya, ngunit ang ngiti ay hindi nagdadala ng ginhawa, kundi lagim. At sa bawat paggising niya, palaging may marka sa kanyang dibdib, para bang gasgas ng kuko ng pusa. Minsan iniisip ko, pare baka hindi na normal to, bulong niya kay Mario, habang nakatingin sa kanyang mga sugat.
Kung buhay ang kapalit, siguro hindi mo na dapat itanong. Pero hanggang kailan, sagot naman ni Mario, na ngayoy hindi na rin makangiti. Sa katahimikan ng gabi, muling umalingaw-ngaw ang pagniyaw ng pusa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang iisa, kundi siyam na sabay-sabay, mula sa iba't ibang sulok ng baryo. Tumayo si Ernesto, nanginginig ang tuhod, at tinignan ang litrato ng kanyang ina. Ang kandila sa larawan ay tila may usok na lumalabas, at sa ulap ng usok na yon, parang may hugis na dahan-dahang bumubuo, isang mukhang hindi niya inaasahan. At bago pa niya makumpirma ang kanyang nakikita, bumukas ang pinto nang wala namang hangin. Pumasok ang itim na pusa, dala ang malamig na tingin na tila alam ang lahat ng kanyang sikreto. Ang mga mata nito ay hindi na parang hayop, kundi parang tao, at doon, sa mismong tingin na yon, napagtanto niya, may dahilan kung bakit siya nabubuhay muli at muli. Hindi iyon regalong walang kapalit. Kung ikaw ang nasa harap niya noong gabing iyon, makakatulog ka pa ba? Sa kabila ng katahimikan ni Ernesto, may isang nakatagong istorya na matagal na niyang ikinukubli. Isang sugat na mas malalim kaysa sa lahat ng bala at granada na dumaan sa kanyang buhay. Noon pa man, hindi siya kailanman tunay na naging bahagi ng kanyang sariling pamilya. Bata pa lang siya, iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Anak daw siya ng isang sundalo na hindi umuwi, at isang inang nagdadalang habag na sa huli iniwan din siya sa kamay ng mga malalayong kamag-anak. Ang lumang litrato ng kanyang ina ang tanging patunay na hindi siya ganap na nilimot. Ngunit sa likod ng ngiti sa larawan, naroon ang misteryo ng isang babaeng hindi man lang pinangalanan sa baryo, para bang ang mismong pangalan nito ay may sumpang dapat ilibing. May mga gabi noon na kinukwento ng kanyang lola na may kasunduan ang kanilang dugo. Isang kasunduan na may kinalaman sa mga hayop ng gabi, lalo na ang mga pusang itim. Hindi niya iyon maintindihan nung una, sapagkat bata pa siya, ngunit lagi niyang naaalala ang tinig ng kanyang lola, habang paulit-ulit sinasabi, kung narinig mo silang sabay-sabay, huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Paulit-ulit. Isang time loop etyo na hindi niya lubos maisip kung bakit ganoon kahalaga. Ngunit hindi iyon binanggit kailanman sa iba. Hindi niya nasabi kay Mario, kahit sa gitna ng kanilang inuman at usapan. Para kay Ernesto, mas madaling sabihin isa lamang siyang sugatang sundalo, kaysa aminin na may mas madilim na dahilan kung bakit parang sinusundan siya ng mga pusa at ng kanilang nakamamatay na titig. Ang mga tao sa baryo, lalo na ang matatanda, unti-unti na ring nagiging mailap sa kanya. May mga bulungan tuwing dumadaan siya yung sundalong hindi namamatay. Sa una, tunog biro lang, ngunit kalaunan ay nagiging takot. Kapag naglalakad siya sa palengke, may mga nanay na mabilis na hinihila ang kanilang mga anak palayo. Kapag nakikipagkamay siya sa iba, nararamdaman niya ang pag-aalinlangan, para bang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Tao lang ako, minsang bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa salamin. Pero bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Gaze moment. Ang sariling refleksyon niya ay tila hindi na siya nakikilala. Isang gabi, matapos ang isa na namang bangungot ng matandang babae sa sementeryo, gumising siya sa malamig na pawis. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nag-iisa. Sa gilid ng kanyang higaan, may nakatayong matandang lalaki, payat, mahaba ang balbas, at nakasuot ng kupas na barong. Hindi ito ordinaryong tao. Hindi siya narinig na pumasok at wala ring bakas ng yabag. Matagal ka nang binabantayan, wika ng matanda, ang boses ay parang sumisingasing na apoy. Nanlamig si Ernesto. Sino ka? Albularyo. Hindi para magpagaling kundi para magpaliwanag. Lumapit ang matanda at inilapag sa mesa ang isang lumang sisidlan na yari sa kahoy. Mabigat ito at sa pagbukas niya ay lumitaw ang isang bagay na kumikislap, isang mutya. Mapusyaw ang liwanag, ngunit tila may buhay na pumipintig mula rito. Ito ang iniwan ng iyong ina bago siya nawala, sabi ng albularyo. Hindi mo lang alam, ngunit may kasunduan siyang pinasok.
Binigyan ka ng siyam na buhay, kapalit ng kalayaan ng kanyang sariling kaluluwa. Nanginginig ang kamay ni Ernesto ng akmang kukunin ang mutya, ngunit mabilis na ipinikit ng matanda ang sisidlan. Huwag. Hindi pa ito sayo. Hanggat hindi mo nauunawaan ang kapalit, huwag mong hahawakan. Anong kapalit? Singhan ni Ernesto, nangingilid ang luha. Bakit ako? Tumingin ang matanda sa kanya, at sa mga mata nito ay walang awa o habag, kundi isang malamig na paalala. Sapagkat ang dugo mo ay hindi ordinaryo. Ang dugo mo ay dugong nilagdaan ng gabi. Walang nakapagsalita. Kahit si Mario, na dumating ilang sandali matapos marinig ang malakas na tinig, ay natigilan sa nakita. Ang albularyo ay hindi kumikilos na parang normal na nilalang. Tila ba ang bawat galaw nito ay sumasabay sa pagaspas ng mga dahon sa labas, o sa pagniyaw ng pusang bigla na namang lumitaw sa bintana. Pare, ano to? Halos pabulong na tanong ni Mario. Hindi ko alam, sagot ni Ernesto, ngunit sa kanyang dibdib ay muling sumakit ang mga sugat na parang kinayod ng matatalim na kuko. Mula noon, hindi na siya tinantanan ng katanungan. Sino ang matandang babae sa kanyang mga panaginip? Bakit laging siyam ang pusang nakikita niya, at bakit pakiramdam niya ay may nagbibilang ng kanyang hininga? Habang lumalalim ang gabi, muling kinuha ni Ernesto ang lumang litrato ng kanyang ina. Pinagmasdan niya ang kandila sa larawan, at doon niya muling narinig ang boses ng kanyang lola, malayo, ngunit malinaw, kung narinig mo silang sabay-sabay, huwag kang lilingon, ngunit ngayong nasa harap niya ang katotohanan. Isang tanong ang sumisiksik sa kanyang utak. Paano kung hindi ka lilingon, pero sila mismo ang humaharap sa'yo? Mula sa dilim ng kanyang dingding, lumitaw ang mga aninong hugis pusa, gumagapang, dumarami. Sa bawat pagyaw, ramdam niya ang paghila sa kanyang puso, na para bang binibilang ang tibok nito. Mario, na naroon pa rin, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pare tao lang sila, di ba? Tao lang to, ngunit habang sinasabi iyon, hindi niya na rin makontrol ang panginginig ng kanyang tinig. At sa gitna ng lahat, muling sumulpot ang albularyo, hawak ang sisidlan ng mutya. Pumili ka, Ernesto. Buhay na paulit-ulit, o kalayaan ng lahat ng naiwan mong mahal. Hindi ka pwedeng manatiling dalawa. Nag-angat ng tingin si Ernesto, at sa unang pagkakataon ay nakita niya sa mata ng albularyo ang parehong titig ng matandang babae sa kanyang panaginip. Parang sila ay iisa. At bago pa man siya makapagsalita, muling sumara ang mga bintana, at ang mga pusang nakapaligid ay sabay-sabay na umungol. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang mismong refleksyon ng kanyang ina, nakangiti, ngunit may pighating mas malalim pa sa kamatayan. Kung narinig mo silang sabay-sabay, huwag kang lilingon. Ngunit paano kung sa mismong harap mo na sila nakatayo, mula nang umalis ang albularyo na iniwan lamang ang kanyang babala, hindi na nakatagpo ng katahimikan si Ernesto. Ang mga gabi niya ay hindi na tinatablan ng tulog. Kapag ipipikit niya ang kanyang mga mata, naroon agad ang bangungot, ang matandang babae sa sementeryo. Nakapalibot ang siyam na pusang itim, nakatingin sa kanya na para bang siya ang susunod na hukay. Sa bawat paggising niya ay ramdam niya ang lagkit ng pawis, at ang bigat ng dibdib na parang hinahawakan ng malamig na kamay. Pinilit niyang ipaniwala ang sarili na guni-guni lamang ito. Sundalo siya, sanay sa giyera, hindi dapat matakot sa mga anino. Ngunit iba ang takot na ito, hindi kalaban na may baril, hindi kaaway na may bala, kundi isang bagay na hindi niya makita ngunit alam niyang nasa paligid lang. Sa bawat sulok ng bahay, may aninong mabilis na dumadaan. Sa bawat hakbang niya sa labas, ramdam niyang may matang nakatitig mula sa itaas ng bubong. Pare, baka kailangan mo lang ng pahinga, wika ni Mario habang inaabot ang bote ng alak. Tumawa si Ernesto, ngunit mapait. Kung pahinga lang ang sagot, matagal na akong nakatulog. Pero paano kung totoo lahat to? Paano kung hindi lang ito bangungot? Hindi agad sumagot si Mario. Sa halip ay pinagmasdan lang niya si Ernesto, isang gaze moment.
Sa mga mata ng kaibigan ay nakikita niya ang takot na ayaw nitong aminin at ang bigat na pilit nitong itinatago. Sa bulsa ni Ernesto ay palaging naroon ang isang maliit na singsing, lumang singsing na pag-aari ng kanyang ina. Minsan nahuhuli siyang nilalaro ito ng kanyang mga daliri, paikot-ikot, parang ritual na hindi niya napapansin. Sa tuwing hawak niya ito, bumabalik ang alaala ng gabing huli niyang nakita ang kanyang ina. Hindi siya nagsalita noon. Hindi man lang siya nagpaalam. At bago pa siya nagising sa baryo kinabukasan, wala na ito. Wala nang iniwang bakas maliban sa litratong iyon at sa singsing na ngayon ay tila pumipintig sa kanyang balat sa tuwing may kakaibang nangyayari. Lagi niyang dala ang singsing ng nanay niyang hindi niya kailanman nakausap sa huling pagkakataon. Kung minsan ay bulong iyon ng mga matatanda sa baryo, mga mata nila puno ng awa, ngunit may halong takot. Para bang alam nila na ang singsing ay hindi simpleng alaala, kundi tanda ng sumpang hindi niya matakasan. Sa araw-araw, pilit siyang namumuhay ng normal. Nagbubungka ng lupa, tumutulong sa baryo, nakikipag-inuman kay Mario. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay nakatago ang masidhing kaba. Lalo na nang magsimula ang mga maliliit na pagkawala. Isang batang kapitbahay na hindi na nakauwi, isang hayop na natagpo ang wala ng laman ang tiyan, isang matandang bigla na lang nagkasakit at hindi na bumangon. Ang mga tao ay nagsimulang magduda, at bagaman walang nagsasabi ng direkta, ramdam ni Ernesto ang mga tingin. Para bang siya ang dinudurog ng mga mata ng lahat. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Ernesto, napansin niyang wala ang singsing sa kanyang daliri. Napahinto siya, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naghanap siya sa daan, sa bulsa, kahit sa lupa na tinatapakan. Ngunit hindi niya makita. Naramdaman niya ang malamig na hangin na parang bumulong, hindi lahat ng sugat kita sa balat, mga salitang noon ay biro lang mula kay Mario, ngunit ngayong gabi ay parang sumpa na bumabalik bilang time loop echo. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang singsing, nakapatong sa lumang mesa, sa tabi ng litrato ng kanyang ina. Ngunit ang hindi niya makalimutan ay ang katotohanang isinara niya ang bahay bago siya umalis. Sino ang naglagay doon? Sino ang nakapasok? Humawak siya sa singsing, mariing pinisil, at sa biglang pagdampi nito sa kanyang balat ay parang may dumaloy na kuryente. Saglit siyang nakakita ng larawan, hindi sa panaginip kundi gising. Larawan ng kanyang ina, hawak ang kandila, nakatingin sa kanya, at sa likod nito ay mga pusang umuungol. Halos mabitawan niya ang singsing, ngunit pinilit niyang hawakan. Kung sumpa ka man ikaw na lang ang natitira sa akin, bulong niya, pilit itinatago ang luha. Dumating si Mario kinabukasan, dala ang balita, "Pere, may nawala na namang bata kagabi." Ang sabi nila may nakakita ng mga mata sa dilim. Hindi mata ng tao. Napatigil si Ernesto. Gusto mong sabihin ako? Hindi ako naniniwala, mabilis na sagot ni Mario. Pero sila iba ang iniisip nila. Muling bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. At sa mga mata ni Mario, nakita ni Ernesto ang bagay na pinakakinatatakutan niya, hindi lang awa, kundi unti-unting pagtatanong. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalakas ang mga senyales. Ang mga anino ay hindi na mabilis lang dumaraan, ngayon ay tumatagal, nakatayo, nakatingin. Kapag siya ay lumalakad sa dilim, pakiramdam niya ay may sumusunod. At minsan, paglingon niya, naroon ang isang pusa, nakaupo, nakatitig, para bang siya mismo ang nililitis ng mga mata nito. Sa isa pang gabi, nagising siya na bukas ang kanyang bintana. Sa tabi ng kanyang kama, naroon ang singsing, nakapatong sa dibdib niya, kahit nasuot niya ito bago siya matulog. At sa labas ng bintana, nakatayo ang isang aninong tila babae, mahaba ang buhok, nakatalikod. Nais niyang sumigaw, ngunit wala siyang tinig na lumabas. Gaze moment. Ang kanyang mga mata lang ang nagsisigaw ng takot, habang dahan-dahang naglaho ang anino na para bang nalunod sa hangin. Kinabukasan, dumating muli ang albularyo.
Nakikita mo na, hindi ba? Tama na, pakiusap ni Ernesto. Hindi ko ito ginusto. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Hindi ka pinili para maging tahimik, sagot ng albularyo. Pinili ka para magbayad. Lumapit ito at inilapag muli ang sisidlan ng mutya. Ang singsing, ang litrato, ang mutya, lahat iyan ay tali ng iyong dugo. Kapag tinanggihan mo, dudurugin ka nila. Kapag tinanggap mo, dudurugin ka rin. Ang tanong lang, alin ang kaya mong bitawan? Hindi makasagot si Ernesto. Tahimik lamang siyang nakatitig sa singsing na hawak niya at sa litrato ng kanyang ina. Parang bawat bagay ay may sariling bigat na pilit siyang hinahatak sa kailaliman. Sa mga susunod na araw ay lalo siyang naging balisa. Hindi na siya lumalabas ng madalas, halos hindi na rin makausap si Mario. Ang kaibigan, kahit nagtataka at natatakot, ay nananatili pa rin sa tabi niya. Ngunit ramdam ni Ernesto na kahit si Mario ay hindi na sigurado kung dapat ba siyang tulungan o iwan. Pare, minsang bulong ni Mario, kung ako man ang mawala huwag mong sisisihin ang sarili mo. Napatigil si Ernesto, ramdam ang bigat ng salita. Bakit mo nasabi yan? Hindi ko alam, sagot ni Mario, pilit na ngumiti. Pakiramdam ko lang baka dumating ang oras na hindi na ako makasama sa laban mo. At muling bumalik ang katahimikan. Gaze moment. Dalawang magkaibigan, parehong takot, parehong sugatan, parehong hindi makapagsalita ng totoo. Lumipas ang ilang gabi, at dumating ang oras na kinatatakutan ni Ernesto. Habang naglalakad siya pauwi mula sa ilog, biglang bumigat ang hangin. Ang paligid ay tila nagdilim ng wala sa oras. Mula sa mga puno, isa-isang lumabas ang mga pusa. Siyam silang lahat, nakapalibot, nakatingin sa kanya. At sa gitna nila, ang aninong babae, ang matandang lagi niyang nakikita sa panaginip, ngunit ngayoy totoo na, nakaharap sa kanya. Ang iyong ina, bulong ng babae, malamig at mabigat. Nagbayad ng kalayaan niya kapalit ng siyam mong buhay. Ngayon, bayaran mo rin. Nanlumo si Ernesto. Ang singsing sa kanyang kamay ay kumislap, at sa kislap na yon ay nakita niya ang mukha ng kanyang ina, umiiyak, humihingi ng tawad. At sa likod nito, ang mga matang pusa ay kumikislap na parang apoy, handang lapain ang kanyang kaluluwa. Humigpit ang hawak niya sa singsing, halos masugatan ang kanyang palad. Kung ito ang kapalit, bakit ako pa? At doon, sa gitna ng dilim at malamig na hangin, narinig niya ang boses ng kanyang ina, malambing ngunit puno ng sakit. Anak, kung narinig mo silang sabay-sabay huwag kang lilingon. Ngunit paano kung wala ng ibang direksyon kundi ang humarap? At sa sandaling iyon, nagdilim ang lahat, at ang huling nakita ni Ernesto ay siyam na pares ng matang kumikislap sa dilim, at ang sariling refleksyon niya sa bawat isa. Mula ng gabing humarap si Ernesto sa siyam na pares ng matang kumikislap sa dilim, wala nang katahimikan ang mga araw niya. Kahit anong gawin niyang gawain sa baryo, kahit anong pilit niyang magpanggap na normal, ramdam niya ang presensyang sumusunod. Sa bawat sulok ng kanyang bahay, may gumagalaw na anino. Sa bawat pagdungaw niya sa bintana, may peres ng matang tila nakasilip. At sa bawat gabi, ang bangungot ay isa lamang, paulit-ulit, walang katapusan. Palaging naroon ang matandang babae sa sementeryo, nakaupo sa gitna ng siyam na pusa. Palaging may kandila sa kanyang kamay, at palaging naglalapit ang mga hayop, isa-isa, para kumamot sa lupa na parang naghuhukay ng libingan. Ngunit ang libingang iyon, sa bawat panaginip ay siya mismo ang nakahiga. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw, at palaging naudlot lamang ang lahat kapag biglang bumukas ang mga mata ng kanyang ina sa lumang litrato. At doon siya magigising, hingal, pawis, at basang-basa ng luha na hindi niya maalala kung kailan dumaloy. Pare, hindi ka na natutulog, sabi ni Mario, sabay bigay ng tinapay sa kanya isang umaga. Kung tuloy-tuloy yan, masisira ulo mo. Masisira na rin naman kahit matulog ako, sagot ni Ernesto, mapait ang tinig. Tahimik silang nagkatitigan. Gaze moment.
Sa mga mata ni Ernesto ay mababasa ang desperasyon, at sa mga mata ni Mario naman ay ang awa na hindi na niya kayang itago. Habang lumilipas ang mga araw, hindi lang si Ernesto ang nakakaranas ng mga kakaibang babala. Minsan, pag-uwi ni Mario mula sa bukid, sinundan siya ng isang uwak na itim, hindi umalis kahit anong habulin niya. Sa isang gabi na may nakita niya ang sarili niyang anino sa pader, ngunit nang igalaw niya ang kamay, hindi ito sumabay. Nanlumo siya, at sa sandaling iyon, naisip niya, bakit pati ako nadadamay? Ngunit hindi niya nagawang iwan ang kaibigan. Isang gabi, muling bumisita ang albularyo. Dala niya ang sisidlan na may mutya, at inilapag ito sa mesa ni Ernesto. Dumadalas na ang paggalaw nila. Hindi ka na pwedeng maghintay. Piliin mo na kung haharapin mo o tatakbuhan. Hindi ko kayang piliin, sagot ni Ernesto. Bakit ako pa ang nagbabayad sa kasalanan ng nanay ko? Tahimik lang ang matanda, ngunit ang kanyang tingin ay parang lagari sa kaluluwa ni Ernesto. Dugo mo ang dugo niya. Anumang kasunduan ang pinasok niya, hindi mo matatakasan. Muling tumingin si Ernesto sa singsing. Dati, alaala lang ito. Ngayon, pakiramdam niya ay tila ito ang susi sa lahat ng sumpa. Kapag hawak niya ito, nararamdaman niya ang bigat ng bawat hininga. Kapag sinusulyapan niya ito, naririnig niya ang bulong, huwag kang lilingon, paulit-ulit, gaya ng sinabi ng kanyang lola noon. Pero ngayong malinaw na ang lahat, unti-unti niyang naintindihan na ang babalang iyon ay hindi lang tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagpili. Huwag kang lilingon dahil baka kapag lumingon ka, may mawawala. Simula noon, hindi na rin nawala ang mga hayop na tila nagbabantay. May asong umaalulong tuwing dadaan siya. May mga ibong nagtatakbuhan kapag siya ay dumaraan. At minsan, sa gitna ng katahimikan, maririnig ang mahinang bulong mula sa hangin. Mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ang tono ay puno ng paningisi. Pare, wika ni Mario isang gabi habang naglalakad sila pauwi, kung ako ang kailangan nilang isakripisyo para matapos lahat to papayag ka ba? Natigilan si Ernesto. Hindi agad siya sumagot. Ngunit ang bigat ng tanong ay dumurog sa kanya. Comment trigger line. Ang ganitong katanungan ay hindi biro. Sapagkat sa kanyang dibdib, alam niya na darating ang oras na may mawawala. Habang lumilipas ang oras, lalo silang nalulugmok. Si Ernesto, halos wala ng gana kumain. Si Mario, lagi nang gising sa gabi, nakabantay na parang sundalo ring hindi natutulog. Ngunit kahit ganoon, ramdam nilang hindi sila handa. Kapag pumapasok sa isip nila ang posibilidad na lumaban, ang takot ay mas matindi kaysa anumang laban sa digmaan. Paano ka lalaban sa hindi mo nakikita? Paano ka haharap sa kaaway na galing sa sariling dugo? Minsan, may mga aninong dumadaan sa labas ng bahay ni Ernesto, at kapag lumabas siya, wala roon. Ngunit palaging may bakas ng paa ng pusa sa lupa. Minsan, pag-uwi niya mula sa ilog, ang litrato ng kanyang ina ay nasa sahig, basag ang salamin, at sa gilid nito ay nakaukit ang mga salitang, "Siyam na buhay." Isa-isa. Nagsimulang magtanong si Ernesto, ilang buhay na ba ang nawala sa kanya? Ilang beses na ba siyang muntik mamatay, ngunit nailigtas ng di maipaliwanag na lakas? At kung siyam nga ang kanyang kapalit, sino ang nagbibilang? Sino ang nagtatakda kung kailan siya muling babagsak? Isang gabi, naisip nilang lumapit sa simbahan. Ngunit nang pumasok sila, biglang nagsindi ang lahat ng kandila ng sabay-sabay. At sa gitna ng altar, narinig nila ang pagniyaw ng pusa. Malinaw, matalim, nakakasira ng loob. Agad silang tumakbo palabas, hingal at nanginginig. Wala nang ligtas na lugar, bulong ni Ernesto. Kung ganon, saan tayo lalaban, sagot ni Mario. Ngunit kahit ganoon, nagsimula silang maghanda. Inilabas ni Ernesto ang lumang baril na itinago niya mula pa sa digmaan. Si Mario naman ay nagdala ng kutsilyong pamana ng kanyang tatay.
Wala silang kasiguraduhan kung may silbi ang mga ito laban sa nilalang ng gabi, ngunit mas mabuting may hawak kaysa wala. Sa gitna ng paghahanda, muling tumitig si Ernesto sa singsing ng kanyang ina. Ngayon ay tila naintindihan na niya ang tunay na kahulugan nito. Hindi ito simpleng alaala. Isa itong tanikala. Isang simbolo ng kasunduan, at bawat hawak niya rito ay para bang nilalagyan siya ng pabigat. Ngunit kasabay nito, may init din siyang nararamdaman, para bang naroon pa rin ang kanyang ina, umaalalay kahit hindi niya makita. Sa mga sumunod na gabi, mas lalo pang lumala ang mga bangungot. Palaging pareho ang itsura, siya, nakahiga sa hukay, habang ang matandang babae ay nakangiti. Palaging may pusang umaaligid, at palaging may kandilang nakasindi. At bago matapos ang panaginip, laging darating ang boses ng kanyang ina, "Anak, huwag kang lilingon," paulit-ulit. Mas malinaw, mas malapit. Ngunit sa huling bangungot na iyon, isang bagong bagay ang nangyari. Sa halip na siya ang nasa hukay, si Mario ang nakita niya. Si Mario ang nakahiga, habang ang mga pusa ay nagbibilang. 1, 2, 3 hanggang 9. Nagising siya na humihingal, at agad niyang tinignan ang kaibigan. Mahimbing pa itong natutulog, walang kamalay-malay. Ngunit sa dibdib nito, may bakas ng gasgas ng kuko, katulad ng mga sugat na palaging gising niyang pasalubong. Nanlumo si Ernesto. At sa sandaling iyon, isang katotohanan ang unti-unting bumabalot sa kanya, baka hindi siya ang nagbabayad sa siyam na buhay. Baka ang bawat kaligtasan niya ay may kapalit na buhay ng iba. Habang nakatitig siya kay Mario, hindi niya mapigilang itanong sa sarili, kung siya ang kailangang mawala para ako'y manatili, kaya ko bang tanggapin? At sa labas ng kanilang bahay, muling narinig ang isang tunog, ang sabay-sabay na pagyaw ng 9 na pusa, dumadagundong sa katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon, ramdam niyang wala na silang oras. Ang kaaway ay hindi na lang dumadalaw sa panaginip, nasa mismong pinto na nila. At bago sila muling natulog, sabay silang nakakita ng isang imahe sa salamin ng lumang kabinet, hindi ang sarili nila, kundi ang mukha ng matandang babae, nakangiti, at sa likod nito ay isang hukay na nakahanda. Kung ikaw ang nasa harap ng salamin na yon, kaya mo bang tumingin ng dire-diretso? O lilingon ka rin, kahit alam mong baka iyon ang huling pagkakataon? Hindi na nakatulog si Ernesto matapos ang gabing iyon. Kahit nakapikit, nakikita pa rin niya ang imahen ni Mario sa hukay, at ang matandang babae sa panaginip na palaging naroon, palaging nakangisi. Ang singaw ng lupa, ang huni ng mga pusa, ang kandilang hindi nauubos, lahat iyon ay nakakintal na sa kanyang isipan. Ngunit higit sa lahat, ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang puso, baka hindi ako ang binibilang ng 9 na buhay, baka siya. Kinabukasan, nagising si Mario na may bakas pa rin ng gasgas sa dibdib. Tinakpan lang niya ng tela at nagbiro, "Pare, baka ikaw pa mismo ang humahaplos sa akin sa gabi." Ngunit hindi siya natawa. Hindi na yon biro para kay Ernesto. Ramdam niya na bawat sugat, bawat gasgas na lumilitaw kay Mario, ay kapalit ng kaligtasan niya. Sa buong araw, tahimik si Ernesto. Nakatingin lamang siya sa singsing na hawak-hawak. Ngunit may bago siyang napansin, dati pilak na kumikinang ito kahit sa dilim. Ngayon, unti-unting nangingitim ang gilid, at sa gitna ay parang may lamat na pumutok. At sa tuwing tititigan niya, nakikita niyang gumagalaw ang liwanag sa loob, parang may nakakulong na anino. "Pare," sabi ni Mario nang mapansin ang titig niya, "bakit mo laging hawak yan? Para bang ayaw mo na akong kasama, dahil mas pinipili mo iyang alahas." "Hindi mo naintindihan," sagot ni Ernesto. "Ito ang lahat ng iniwan ng nanay ko. Pero hindi ba siya rin ang dahilan ng lahat ng to? Bakit mo pa rin pinanghahawakan?" Nag-init ang ulo ni Ernesto. "Huwag mong husgahan ang nanay ko. Hindi mo alam ang pinagmulan." Tahimik si Mario. Ngunit sa katahimikan na yon, may bigat na mas mabigat pa sa sigawan.
Gabi na nang dumating ang albularyo, dala ang mga dahon at usok na parang walang silbi. Sa halip na guminhawa, lalo pang sumikip ang hangin sa loob ng bahay. Bigla siyang nagsalita habang nakatitig sa singsing, "Hindi sa'yo yan, Ernesto." Nalaglag ang dibdib niya. "Ano nang ibig mong sabihin? Hindi iyon iniwan ng nanay mo para sa'yo. Ibinigay niya yan bilang pamana kay Mario." Nabitiwan ni Ernesto ang singsing. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Si Mario hindi makatingin. "Totoo ba to?" bulalas niya. Tahimik. Ngunit sapat na ang katahimikan para maging sagot. "Bakit ngayon mo lang sinabi?" sigaw ni Ernesto, halos mabaliw sa galit. "Simulat sa pool, alam mo na." Napapikit si Mario, nanginginig. "Alam ko. Pero kung sinabi ko noon, iiwan mo lang ako. At paano kung tama sila? Paano kung ako talaga ang kapalit?" Pinili kong manahimik dahil natatakot ako. Gaze moment. Magkaharap sila, ngunit parang dalawang estranghero na hindi na magkakilala. Ang pagkakaibigan na itinayo nila sa hirap at ginhawa ay biglang gumuho sa harap ng katotohanan. "Kung alam kong ako ang kapalit," tuloy ni Mario, nanginilid ang luha, "hindi ba't iwas ka? Hindi ba't iiwan mo ako? Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin," sigaw ni Ernesto. Ngunit sa loob-loob niya, hindi rin siya sigurado. Doon na rin nagsimula ang kakaibang pagbabago sa singsing. Nang pulutin ito ni Ernesto, mainit na parang baga. Ang ningning na nakikita niya noon ay tuluyang naglaho, at sa halip ay lumabas ang hugis ng mata, isang matang nakatingin, nakasunod saan man niya dalhin. At sa gabing iyon, hindi bangungot ang dumating, kundi mismong realidad. Nang magising si Ernesto, wala si Mario sa kanyang tabi. Agad siyang bumangon, hinanap sa labas ng bahay, ngunit tanging mga bakas ng paa at gasgas sa lupa ang naiwan. Kasabay nito, narinig ang sabay-sabay na pagniyaw ng 9 na pusa. Malakas, nagkakaisa, parang may sinasabi. "Mario," sigaw ni Ernesto, nanginginig ang tinig. Ngunit wala. Tanging sagot ay ang katahimikan ng baryo at ang boses ng kanyang ina, mas malinaw kaysa dati. "Huwag kang lilingon." Tumakbo siya palabas, hawak ang baril, hawak ang singsing. Sa bawat kanto, nakikita niya ang mga aninong gumagalaw. Sa bawat pagliko, pakiramdam niya ay sinusundan siya ng matang nakasilip sa dilim. At sa dulo ng kalsada, nakita niya si Mario, nakatali sa puno, at sa paanan nito'y nakapaligid ang 9 na pusa, nakatingin sa kanya. "Ernesto," sigaw ni Mario, puno ng takot ang mukha. "Tulungan mo ako." Ngunit bago pa siya makalapit, lumitaw ang matandang babae, dala ang kandilang hindi nauupos. "Narito na ang oras," bulong nito. "Isa lang ang dapat mawala." Nanlumo si Ernesto. Kung papatayin niya ang mga pusa, baka siya ang kapalit. Kung hindi niya gagalawin ang singsing, baka si Mario ang mawala. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang umilaw ang singsing, at mula rito ay lumabas ang bulong ng kanyang ina. "Anak, huwag kang lilingon," ngunit ngayon, mas malinaw, mas mabigat ang kahulugan. Hindi lang babala. Isa itong utos. At sa loob ng dibdib niya, unti-unti niyang naintindihan, baka iyon ang paraan para mabuhay siya, ang huwag lumingon, kahit mawala ang lahat. "Per," sigaw ni Mario, luhaan, desperado. "Kung mahalaga pa ang pagkakaibigan natin, huwag mo akong pabayaan." At doon, natigilan si Ernesto. Sa kanyang kamay, ramdam niya ang init ng singsing, parang pilit siyang hinihila palayo. Sa kanyang harap, ang kaibigan na handang mamatay kung hindi niya pipiliin. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Ang tanong na yon, ngayon ay hindi na lamang katanungan, isa na itong desisyon. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang nagdilim ang paligid. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa baryo. Isa-isang tumahimik ang ingay ng gabi. At sa isang iglap, naglaho ang lahat, ang matandang babae, ang mga pusa, si Mario. Wala.
Naiwan siyang mag-isa, hawak ang singsing na ngayon ay lubos ng itim, at ang matang nakaukit dito ay dahan-dahang pumikit. Humihingal siya, nakatingin sa paligid, nanginginig. Mario, sigaw niya paulit-ulit. Ngunit walang tugon. Tanging etyo ng sarili niyang tinig ang bumabalik sa kanya. At sa dulo ng katahimikan, narinig niya ulit ang boses ng kanyang ina, mas malapit kaysa dati, anak huwag kang lilingon. Ngunit paano kung wala na talagang natira para lingunin? Sa gabing iyon, hindi niya alam kung siya ba ang naiwan o siya na ang susunod. At doon nagtapos ang lahat, hindi sa katahimikan, kundi sa isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Kung ikaw ang nasa lugar niya, pipikit ka ba, o lilingon ka pa rin? Gabi na naman. Ngunit hindi na ito karaniwang gabi, sapagkat ang buong baryo ay tila lumulubog sa sariling anino. Ang hangin, mabigat, amoy abo at dugo. Ang mga aso, tahimik, parang sinakal ng isang kamay na hindi nakikita. At si Ernesto nag-iisa sa gitna ng kalsada, hawak ang baril at ang singsing ng ayoy itim na bato na lamang, may matang nakapikit, ngunit ramdam niyang gising sa loob. Mario, mahina niyang tawag. Ngunit alam niyang wala na. O baka nandyan pa, pero hindi na siya ang dati. Sa gilid ng kanyang pandinig, may mga bulong, hindi na lamang boses ng kanyang ina, kundi halo-halong tinig ng mga hindi niya kilala. Mga bata, mga matanda, mga babae. Lahat sila, nagsasabay-sabay, huwag kang lilingon, ngunit ngayong gabing ito, napagtanto niyang walang ibang paraan kundi lumingon. At sa paglingon niya, doon niya nakita. Sa dulo ng kalsada, may nilalang na hindi niya kayang ilarawan ng buo. Hati sa anyo ng tao at hayop, balot ng usok, at ang mukha, mukhang pamilyar. Mukhang Mario, ngunit hindi. Mukhang kanyang ina, ngunit hindi rin. Parang pinagtagpi-tagpi mula sa lahat ng taong minahal at iniwan siya. Anak, boses iyon ng kanyang ina, lumalabas mula sa halimaw. Sumama ka na. Tapos na ang laban. Pare, kasunod na tinig ay kay Mario, nanginginig, humihingi ng tulong. Kung totoo ang lahat, kaya mo akong iligtas, hindi ba? Nalaglag ang baril sa kamay ni Ernesto. Nanginginig ang tuhod niya. Paano siya lalaban kung mismong alaala ng mga mahal niya ang ginagamit laban sa kanya? Gaze moment. Tumingala siya sa langit, luhaan. Diyos ko, bakit ako, bulong niya. Ngunit wala ng oras para sa dasal. Mabilis na kumilos ang halimaw, umatake, at sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib. Tumilapon siya, bumagsak sa lupa, halos mawalan ng hininga. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang singsing, gumuguhit ng liwanag, parang muling nagigising. Pinilit niyang abutin, pero mabilis na tumapak ang halimaw sa kanyang braso. Narinig niya ang kaluskos ng sariling buto. Napasigaw siya. Ngunit kahit sa sakit, hindi niya binitiwan ang tingin sa singsing. Mama, bulong niya, halos wala ng boses. Kung totoo na ako lang ang natira, kung totoo na ito ang pamana mo, tulungan mo ako. At biglang dumilat ang mata sa singsing. Hindi na anino ang laman kundi apoy. At mula sa apoy, naramdaman niyang pumasok ang lakas, hindi ginhawa kundi bigat. Parang pinapasok siya ng lahat ng alaala, lahat ng sakit ng kanyang ina, lahat ng kasalanan ng kanyang angkan. Ngunit alam niyang iyon lang ang paraan. Tumindig siya, hawak ang baril sa isang kamay at ang nagsusunog na singsing sa kabila. Ang halimaw nakangisi, parang inaasahan ng lahat. Handa ka bang mawala, Ernesto? Tanong nito, gamit ang tinig ni Mario. Kung kailangan, sagot niya, humihikbi. At tumakbo siya pasugod. Nagbanggaan sila, parang dalawang ulap na puno ng kidlat. Ang bawat suntok ng halimaw ay parang sibat na pumapasok sa laman niya. Ang bawat galaw niya ay hinihila ng bigat ng singsing. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya umatras. Sa isang iglap, nakita niya si Mario, nakakulong sa loob ng halimaw, pilit na kumakawala. Pero sigaw nito. Huwag kang palamon.
Labanan mo! Mario, sigaw niya pabalik, sabay binangga ang dibdib ng halimaw gamit ang kamay na may singsing. Sumabog ang apoy, kumalat sa katawan ng nilalang. Narinig niya ang mga sigaw, sigaw ng kanyang ina, sigaw ng mga pusa, sigaw ng mga patay na hindi na makalabas. Lahat iyon nakasiksik sa halimaw na ito. Ngunit kasabay ng apoy, naramdaman niyang may nawawala sa kanya. Isa-isa, ang kanyang alaala, ang kanyang lakas, pati ang kanyang boses. Parang ang bawat bit ng kapangyarihan mula sa singsing ay kapalit ng pagkatao niya. Gaze moment ulit. Nilingon niya si Mario sa loob ng apoy. Nakita niya itong nakatingin sa kanya, luhaan. At sa huling pagkakataon, ngumiti siya. Hindi dahil nanalo sila, kundi dahil kahit paano, may pagpili siyang nagawa para sa kaibigan. Ngunit ang sakripisyo ay dumating ng masakit. Habang nasusunog ang halimaw, hinila nito si Mario. Isang huling pilit na paghila, at bago pa makakilos si Ernesto, nawala si Mario sa apoy. Wala na. Nilamon siya ng kadiliman. Mario, sigaw ni Ernesto, ngunit walang sumagot. At doon siya bumagsak. Ang singsing, natunaw sa kanyang kamay, at sa halip ay naiwan ang isang marka sa kanyang balat, hugis mata pa rin, ngunit ngayon ay nakadilat at umiiyak ng dugo. Hapong-hapo siyang bumapang, hinahanap ang katawan ni Mario. Ngunit tanging abo lamang ang natira. Abo na lumilipad sa hangin, nagiging ulap na tinatangay ng dilim. Hindi bulong niya, luhaan. Hindi ito ang dapat mangyari, sa likod niya, narinig niyang muli ang mga pusa. Isa-isang lumabas mula sa kadiliman, nakapalibot sa kanya. Ngunit hindi na sila ordinaryo, lahat may pulang mata, lahat nakatingin sa kanya, parang siya na ang sunod na dapat tapusin. Humawak siya sa marka sa kanyang kamay, nanginginig. At doon, may narinig siyang huling bulong. Hindi na mula sa kanyang ina. Hindi mula kay Mario. Kundi mula mismo sa singsing na wala na, ikaw na ang sisimulan. Ikaw na ang susunod. Napatigil siya, nanigas. Ano nang ibig mong sabihin, bulong niya. Ngunit wala nang sagot. Tanging malamig na hangin ang nagdala ng abo ni Mario sa kanyang mukha. At bago siya tuluyang madapa sa lupa, nakaramdam siya ng presensya sa likod niya. Mabigat. Malamig. At nang lumingon siya, nakita niya si Mario. Ngunit hindi na siya tao. Nakangisi at sa kanyang noo, ang parehong mata na nasa marka ni Ernesto. At ngayon, bulong ng bagong Mario, boses na halong halimaw at kaibigan, magkasama na tayo. At tuluyang nagdilim ang lahat. Ngunit bago tuluyang mawala ang ulirat ni Ernesto, isang tanong ang pumasok sa isip niya, at marahil, sa isip ng sinumang makakarinig ng kwento, kung ang tanging paraan para mabuhay ang kaibigan mo ay ang ikaw ang maging halimaw, pipiliin mo ba? Madilim pa rin nang magmulat ng mata si Ernesto. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nawalan ng ulirat. Ang paligid ay puno ng usok at abo, amoy sinunog na laman at lupa na nilamon ng apoy. Ang hangin, mahapdi sa lalamunan, pero mas mabigat ang kirot sa dibdib niya kaysa sa anumang sugat. Wala si Mario. Wala ang halimaw. Ang singsing na minsang nagdala ng bigat at lakas sa kanya, ay naglaho na rin, naiwan lamang ang marka sa kanyang palad, isang matang umiiyak ng dugo na tila nakatitig din sa kanya tuwing sinusulyapan niya. Pinilit niyang bumangon, nanginginig, pilit na tinutukod ang sarili sa mga bato. Sa bawat galaw niya, naririnig niya ang pamilyar na bulong ng mga boses. Ngunit ngayong gabi, hindi na sila kasing lakas. Parang humina, parang natabunan. Pero hindi tuluyang nawala. Habang naglalakad siya pabalik sa baryo, dahan-dahang bumabalik ang alaala ng lahat. Ang huling ngiti ni Mario. Ang boses ng kanyang ina. Ang apoy na lumamon sa dilim. At ang tanong na hindi pa rin nasasagot, totoo bang siya ang susunod? Pagdating niya sa baryo, tahimik ang lahat. Walang tao sa kalsada, walang ingay ng kuliglig o aso.
Tanging mga pinto at bintana ng mga bahay ang nakasarado, parang lahat ay natatakot lumabas. Nang may nakakita sa kanya, isang matandang babae, napaatras ito, napasigaw. Diyos ko! Huwag kayong lalapit. Hindi niya alam kung bakit, hanggang sa nakita niya ang refleksyon niya sa sirang salamin na nakasandal sa pader. Ang mata niya sa kaliwa ay namumula, parang nasusunog, at sa kanyang noo, bahagyang lumilitaw ang hugis ng mata mula sa marka sa kanyang palad. Hindi lang pala ito nasa kamay, unti-unti itong lumilipat sa katawan niya. Napaupo siya sa gilid ng daan. Pinagtititigan siya ng mga tao mula sa kanilang bintana, nag-uusap-usap, nanginginig, takot na baka isa na rin siyang halimaw. At doon, ramdam niya ang parehong pakiramdam noong bata pa siya, yung panahong pinagtatawanan siya, tinutulak palayo, at tinataboy dahil sa kasalanan ng kanyang pamilya. Hindi ka nila matatanggap, Ernesto, bulong ng tinig ng kanyang ina sa isip niya. Pero hindi ibig sabihin wala ka ng silbi. Napatungo siya, pinisil ang kanyang palad. Tama ang nanay niya. Hindi na siya magiging katulad nila. Ngunit marahil, iyon ang dahilan kung bakit siya pa rin ang buhay. Ilang gabi ang lumipas. Hindi siya makatulog ng buo. Kapag pumipikit siya, bumabalik ang parehong panaginip, si Mario, nakatayo sa gitna ng dilim, nakangisi, may matang nakadilat sa noo. At lagi nitong sinasabi, magkasama na tayo. Tuwing nagigising siya, naroon pa rin ang parehong bulong, mahina ngunit paulit-ulit, huwag kang lilingon, ngunit ngayon, naiiba na ang kahulugan ng linyang iyon. Noon, babala ito laban sa halimaw. Ngayon, pakiramdam niya'y babala ito laban sa sarili niyang magiging halimaw kung bumigay siya. May ilang kabataan sa baryo na lumapit sa kanya, dala ng matinding kuryosidad. Isa sa kanila, si Liza, naglakas loob na magtanong, Kuya Ernesto, totoo bang nilabanan mo ang aswang? Totoo bang ikaw na ang sumalo ng sumpa? Hindi niya agad nasagot. Tinitigan lang niya ang mga bata, at saka siya napangiti, mahina at mapait. Kung totoo man hindi ko alam kung dapat kayong matuwa o matakot. Sa mga sumunod na araw, natutunan niyang tahimik na mabuhay. Hindi na siya sinasalubong ng mga tao. Hindi na siya nilalapitan ng mga dating kaibigan. Ngunit hindi na rin siya binabato o pinagtatawanan. Para bang naging isa siyang anino na nasa pagitan, hindi na tao, pero hindi pa halimaw. At doon niya naintindihan ang aral na matagal nang gustong ipakita ng lahat ng nangyari. Ang kapangyarihan, ang sumpa, at ang pamana, hindi ito bagay na mawawala. Isa itong pasa na dala-dala habang buhay. Pero sa kamay niya, may pagkakataon pa rin para piliin kung paano ito gagamitin. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong dati nilang pinaglalaruan ni Mario, pinisil niya ang marka sa kanyang palad. Nakatingin siya sa buwan, tahimik. At doon, sa kanyang isipan, narinig niyang muli ang pamilyar na bulong ni Mario, pero huwag mo akong kalimutan. Napapikit siya, napangiti ng mahina. Hindi kita kakalimutan, Mario. Pero hindi ko rin hahayaang matapos dito ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, dumaan ang isang malamig na simoy ng hangin. Ang mga pusa na minsang nagbabala sa kanya ay muling nagpakita, ngunit ngayong gabi, hindi sila naggangalit o nagtatago. Tahimik lang silang nakaupo sa paligid niya, nakatitig, parang nagbabantay. At doon niya naramdaman ang kakaibang kapayapaan. Hindi niya alam kung magtatagal iyon o kung kinabukasan ay muli siyang lalaban. Pero sa oras na iyon, sapat na ang tahimik na gabing walang sigaw, walang halimaw, at walang abo. Ngunit hindi tuluyang naglaho ang dilim. Sa malayo, mula sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang anino na gumagalaw sa kalsada. Hindi tao, hindi hayop. At sa bawat galaw nito, para bang humahabol ang aninong iyon sa kanya, papalapit ng papalapit. Napatayo siya, mahigpit na hawak ang kanyang palad. Nakahanda siya, kahit hindi pa buo ang sarili. Sapagkat alam niyang hindi pa tapos ang lahat.
At sa kanyang isipan, muling umikot ang parehong linya na paulit-ulit mula pa noong simula. Ngunit ngayong gabi, iba na ang bigat. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Tahimik siyang ngumiti kahit nanginilid ang luha. Sapagkat alam niyang dumating na ang sagot niya, at alam niyang hindi iyon ang huling tanong. Sa huli, napatingin siya sa buwan. Mapayapa, ngunit may nakatagong apoy sa kanyang mga mata. At ang tanong na naiwan para sa sinumang makakarinig ng kanyang kwento, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?